situation is dire but not helpless. Actions must be made and it must be done right now. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atavy Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atavy Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atavy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil na mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problem facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atavy Nanotechnology is at the forefront of initiating change. And we invite you To be part of this solution! Good morning. Yes, good morning po. Good morning po mga kabagis, mga kaibigan. Ayan, no? At ngayon po ay araw na naman ng Sabado, kaya po tayo, ang bilis na araw, ang Sabado na naman, tayo po ay magsasama-sama sa Farmer's Talk. Yes. Opo. Ito po Okay, good morning. Good morning, Miss Luz. Ayan na po ang ating partner din. So, ito po ay tatalakay sa mga kaalaman tungkol sa pagpupugo. Yes. Marami nagpupugo actually ngayon eh. So, maganda ang presyo ngayon ng itlog. Lalo na yung mga kabataan ngayon na mahilig sa mga tokneneng o kaya kwek-kwek. Ayan. Maraming makikinabang sa pagbibusiness ng pugo. Correct. At saka dito sa pagpupugo, dalawa ang linya talaga actually, meat production para sa meat pala. And then kapag yun nag-retire na. Pero primarily is itlog. Itlog, yes. Magkano ba nabibili natin ngayon sa kwek-kwek? Magkano? Sa palengke, umaabot na siya ng 150. Isang piraso. Sariwa yun? Sariwa yun. Oo. 150? 150. Kaya tas pag niluto na natin, magkano na yung bili natin dyan sa may kabila? 12. Apat. 12, 4. So parang tres ang... Tres na ang isang piraso. Di 100%. Oo. Siyempre kasi may mantika, may harina. Oo. So kung kayo po mag-aalaga, tas kayo din ang mag-serve, magluluto, ang laki ng kita nyo. Oo. Sa katunayan, si Ron Ruiz yung nasa Bataan, ang laki ng kita, di ba? Oo, kasi yung mga bumibili sa kanya, yung pumupunta ng mga bus, di ba, sa mga bus-bus, yan. Sumasakay. Oo, ilang piraso nun nilaga? 20 pesos eh. Oo, mahal doon. Nagpunta ako sa Bataan, ang dami nag-aalok. 20 pesos. 20, ilang piraso? Apat. Ay, apat lang? Oo. Grabe, O, 20. Daryl, good morning. Good morning po. So, ito po ay ating pag-usapan ngayon para malaman natin kung paano uumpisahan at pag nag-umpisa tayo, kikita tayo. Pero syempre, good morning din sa ating kapartner na si Sir WBA. Yes. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Good morning po. Yan. Napapag-usapan din lamang yung presyo. Sir WBA, update ka namin.
Yung sariwa daw, sabi ni Miss Ana. Sa amin ha, 150. 150, isang sa palengke. Yung itlog ng pugong. Yes po. Ay, teka muna, bago tayo mag-umpisa. Opo. Sa ating mga mahal na netizen, kung mapapansin nyo yung last, Tuesday, no? Yung air natin, nakatayo. We would like to apologize, sa Facebook din. Although, sa totoo, maganda rin naman kinat because na-misunderstood yata tayo. Actually, tinawag din ng ating kaibigan yun eh. Tinawagan din ako. Actually, yung sinasabi natin, yung sinabi ko doon na, yung bang, hindi ko alam yung word na defeat, hindi ko alam yung word na to surrender, sa kabuhayan o yun. Yung, halimbawa, okay, meron na, yung sinabi nga natin, sa Tarlac, di ba? Pinasasara yung mga babuyan doon, yung ganyan, so nawala ng hanap buhay. So, pag ganon, ang ibig kong sabihin, wag tayong susuko. Pinasara. Gumawa tayo ng paraan para, let's say, hindi tayo totoo naman yung mga patakaran ng gobyerno, pasasara ka dahil maraming nagre-reklamo, nakakaperwisyo ka. So, talagang naggagawa silang batas, kailangan i-implement nila yon. Pero ang ibig kong sabihin doon, halimbawa, meron gano'n, gumawa kayo ng move para na yung inyong pag-alaga ng baboy, hindi nakakaperwisyo, walang naaamoy, tapos i-present nyo sa barangay. And pagka ganun, be a model. Kasi ginawa na natin yan sa Caloocan eh. Diba, Caloocan City, marami dyan mga ganun din, pinasasara siya. Pero nung nagamitan niya ng technology, nung nag-inspect ulit yung barangay, tsaka yung sanitation, nagulat sila, wala ngang amoy. Ganon. So, in fact, ginawa pang model ng barangay yung tao. So, hindi sila di-display ng hanap buhay. Yun nga, yung sabi ko nga, surrender and defeat, we have no room for that. Kasi kahit kami, hindi kami sumusuko at miskin napapagod ka, kasi na-enjoy namin yung pagtuturo sa inyo, pag-share. Pero hindi yung pag-akla sa gobyerno. Hindi yun yung so, kukumplituhin yung yung kabuuan ng program, hindi naman tungkol sa At saka naman yung pinag-uusapan natin, kanya-kanyang opinion to. Hindi, kasi nung ina-analyze ko yung may words ako nabanggit doon na hindi yun yung maring wrong delivery, wrong timing, let's say, yung mga tao sa gobyerno, yung parang hindi nyo ba nakikita, ganon. Anong tinan ako, sabi ko, ang ibig kong sabihin doon na yung bang, yung implementation ng kanyang regulation na siguro, syempre, hindi naman ganun kadali. Alam mo naman, ang tigas ng ulo ng mga Pilipino. But not to the point na mag-aklas tayo. Kasi, mahirap yan sa totoo. Pag in-evaluate nyo yung position natin sa global, kahit ganito tayo, maswerte pa rin tayo. Kumbaga kung hindi man tayo ganun ka-advance, maswerte pa rin tayo. Sa totoo, 15 to 20 years, pagka yun talagang yung naandun na tayo sa cyborg, sabi natin, kaya nga pinakikita namin sa inyo sa farming o nagte-take over ng mga machines. And then later on, yung mga driver natin, mga delivery man, wala na. Kasi naka-google ka na lang dyan itatay mo yung sasakyan mo. Tapos yung delivery, mga drone na ginagamit. So marami talaga madi-display sa ang call center natin, 'di ba? Kumukunti na rin. Why? Kasi kasalanan din natin mga tao. Yun nga, tayong mga tao hingi ng hingi, aklas na aklas, demand ng demand. Ayaw naman nating yung bang kumilos, 'di ba? Yung government natin tinutulungan yung mga farms, binibigyan ng lupa, pero nang gagawin, ipagbibili. Lilipat na, bibigyan ng bahay, pariwal, ipagbibili ulit nila. Ganon. So, kumbaga, never ending. Alam nyo doon sa ibang bansa, pag nagpupunta ako doon, communist pa yun, Opo. Wala silang yung ini-importan natin ng bigas, isa yon. Nakakatuwa doon, alam mo, yung government nila, kumbaga, sige, ayan, yan lupa. Pahiram ko sa yan, hanggang kailan ang gusto mo, hanggang buhay ka. Pero after that, bahala ka na. Yung mga buto, fertilizer, bahala ka mag-isip. Hindi ganun ang subsidy nila. Dati, tinutulungan pa nga tayo diba? So, at saka makikita natin bakit ba nagkameron niya mga robotic na sa production, sa farming. Kasi nga, yung attitude natin, tamad na tayo, kumbaga nagiging masyado tayong shrewd o magulang na sa trabaho. Kung gusto natin kumita na hindi tayo naghihirap, hindi pwede yun.
'Di ba? So, doon sa point na yun na sinasabi, hindi ko pag-aakla sa gobyerno, kinaklaro ko lang. It's more of, kumbaga if we are really determined and to reach our goal in life, paghihirapan natin. At pasalamat tayo, tinutulungan tayo ng gobyerno. Hindi madaling mag-handle ng buong Pilipinas, hindi madaling mag-handle ng isang, let's say, barangay or what. Yung tulad nyo na lang ang sarili nyo sa pamilya. Hindi madaling mag-handle, miski isa lang ang anak nyo, lalo ngayon millennials. Ang hirap mag-handle ng mga bata. Opo. Ang hirap mag-handle ng mga tao. Diba? Ngayon, kukunin lang yung pako, bayad. They demand, pero asan ang production ng isang tao? Wala. Diba? So, paano entrepreneur? Yung sa nakikita ko naman na ginagawa ng gobyerno, hindi naman sa ako mo yung gano'n, I think meron namang silang reason kasi hindi naman nila gagawin kung walang Sabi nga, let's give them a chance. Everyone is given a chance to prove themselves. At tingin ko na, hindi maghihirap ng mga ganyan kung wala naman. At totoo, makikita natin na mukha natin presidente, matanda na rin sa pressure. Pero at titigas. Anyway, yun lang yung point natin. So, to our netizen, hindi po tayo nag-encourage umakla sa gobyerno, wala tayong makukuha doon. Dito lang tayo sa livelihood, hanap buhay. And then, kasi nga, kung nagugutom tayo, tataas ang crime rate. Correct. Maraming nasasaktan kasi the government has to implement the rules. Pero kung tayo magsisipag, hindi tayo nagugutom, ang crime rate bababa, magiging masaya tayo. Madali rin ang government. Mas makaka-concentrate pa sila sa ibang bagay, hindi lang sa crime, peace and order, kundi sa mga livelihood, yung ganyan, kabuhayan. So, mas magkaganda yung bansa natin. Ayan. Yun. So, malinaw na po yan, mga kaibigan. At ngayon, syempre, kabuhayan ulit tayo. Yes, and Facebook Philippines, thank you very much for cutting that. Kasi they're just being, paano ba yung nag-iingat? Hindi yan, maganda rin naman yung ginawa nila kinate kasi baka yung further misunderstanding. Okay, thank you very much. Thank you. And now we proceed sa ating main topic, mag-umpisa at kumita sa pagpupugo. Siyempre, para tayo kumita, kailangan mag-umpisa tayo. Hindi, tsaka maganda yan kasi halimbawa, OFW ka man, o nandito ka sa Pilipinas, minsan gusto natin mag-umpisa, no? But then problema, minsan wala tayong puhunan. Kung may konti tayong pera, kung gusto man natin magbaboy, gusto man natin mag-layers o mga broiler, medyo masakit-sakit sa bulsa. So, sa Pugo, medyo hindi ganun kalaki ang puhunan. Pwede kayong magsimula. Ako, suggestion ko, yung pakikita nyo mamaya. After that, magsasuggest ako. Say, take it away. Joker rin din yun na inabot yun. So, unang tanong muna natin, bakit ba magandang pumasok sa pagpupugo? At itong ating tatalakayin. Siyempre, unang-una, madaling alagaan kasi ang pugo. Hindi mo na kailangang bantayan, papaliguan mo araw-araw, maglilinis ka ng kulungan araw-araw. Diba? Lalagyan mo lang siya ng pagkain sa umaga at saka tubig para sa maghapon na yun, okay na yan. Ayan. Pangalawa, nabibili ang itlog ng karne ng pugo. Ayan yung mga after hindi na siya mangitlog or kokonti na yung production natin, pwede natin siyang ibenta as meat. Yan yung tinatawag na kaling na pag matatanda na, no? Yes. Tsaka kagandahan dyan, yung isang pugo, pag binili mo, magkano? Parang 10 piso ba? 7 piso o 12 pesos? Yung isang pugo. Pagkal na? 5 to 7 pesos. 5 to 7 pesos. Pero, yan lugaw. Oo nga, malasa. Tsaka isa pa, kung halimbawa 5 to 7 pesos, kung halimbawa 2 kayo o 3 kakain, yung isang pugo na, masustansya yun mataas ang protina niyan Pwede mong lagyan ng mga gulay-gulay, lutong kamatis, damihan yun. In fact, baka hindi lang 2, baka mga hanggang 3. Pwede. Ang Pilipino kasi, basta't may lasa, okay na Gusto may sabaw. May sabaw, okay na. Oo. Sunod ay matibay sa sakit at pagbabago ng panahon. Kaya maganda alagaan. Hindi sakitin. Oo. Matibay. And kagaya rin ng nasabi, maliit lang na espasyo ang kailangan paglagyan ng pugo compared sa mga chicken. Gano'n ba yung kaliit yung sinasabi nila? O nga, sa isang 1 square foot, ilang pugo ba pwedeng ilagay? Sa standard po, 10. 1 square Dami, foot, no? 10.
Siksikan yun? Opo. Talaga hindi na sila Standard ngayon. Pero ngayon, syempre, new technology, ang iba, so binabawasan nila yon. 1 square foot, 10 10 po. Yung iba naman sabi 3, yung iba 4, yung iba 5. Ano ba talagang dapat totoo? mag-actual sila. Oo, actual. Saka depende kasi sa breed or strain na nakukuha nila eh. Correct. Iba-iba po kasi yung laki sa iba-ibang malalaki. strain. Oo. So, lagyan na lang natin sa average. 4 to 6. Gumit yan. na kayo. Gumit na lang. Tingnan nyo kung kaya nyo pa mag-adjust. Didagdagan. Yung 10, lagyan nyo muna. Medyo nagsisiksikan, bawasan yan. Kumbaga sa yung layers natin na puti, makikita mo yung mga halos nakatayo lang yan. Konting-konti lang galaw. Ang logic nila is kapag gumagalaw, syempre magagamit nila yung nutrition energy na dapat ipupunta sa itlog, nagagamit nung katawan ng hayop sa energy. Samantala kung hindi sila masyadong gumagalaw, yung mga nutrients na maipupunta nila sa itlog. Kasi nga hindi nila nagagamit. Pangalawa, kaya hindi sila masyadong pinagagalaw kasi para hindi mabasagan din ng itlog. Mortality rin sila pag nabasagan sa loob, Okay. Ano pang dahilan bakit magandang pasukin ng pagpupugo? Makakapagsimula sa maliit na kapital. Maganda. Sabi nung maliit na kapital, kaunti lang muna. Kaunti lang, Pwede na. Miski mag-umpisa ka, miski 100,000, Liit lang nun. Wala pa yun. Liit lang yan. Opo. You can start with 20, 50, 100. Yan. Ako nun, 50. Parang laro-laruan lang. Kumbaga, 50, marami na nga. Yung nga lang mag-umpisa ka para i-master mo. Sa akin, suggestion ko, 20 pieces. Kasi kung mangitlog, 15 pieces na lang. Wag na 20, 15 pieces every day yan. May itlog kang yung pugo. Kung mag-isa ka lang, marami yun. Na Pero sa totoo lang, dahil nga may technology, hindi ko naisip na 50 yung alaga ko eh. Kasi alis lang ako, gabi na darating. May itlog Meron na, na itlog na. Kolektahin ko yung dumi, lagay sa halaman, tapos. Tapos pag kinabukasan, may itlog na naman, Everyday naman siya, pero isang itlog lang po But of course, kung gusto mo nga mag-aral, sabi nga ni Sir WBA, you can start with 20 or 24, dalang dosena. Wag mo nang marami. Pag na-master nyo na, unti-unti ang, baba, 20 kasi kung baguhan ka pa lang. O kung may alam ka man, doon ka pa rin sa kakunti. I-master mo muna, pagandahin mo munang mabuti. Tapos, pagka yung kuwang-kuwa mo, may itlog, siyempre masasawa ka rin dyan Pero alam nyo, ang itlog niyan, wala hong kalasa lang. Tsaka napakalasa. Tsaka yung pula, pag yun nila, very creamy. Yung may technology, Opo. Tapos yun, pagka yung siyempre, yung mga kapitbahay, ialok-alok nyo, ganyan, paunti-unti. Kumbaga, mas maganda ho yung nag-grow. Parang nagtanim kayo ng buto. Nag-develop yung grassroot niya. So, pagka lumaki, matibay yung halaman, Ganon din ho sa negosyo. Iba pa rin yung grassroot, yung foundation, matibay. Compared yung bumili ka, i-transfer mo bago pa mag-stabilize yung ugat nun. Yung hindi siya ganun katatag. Ganon din pagka yung nagpugo kayo, ganyan, dinidevelop yung market nyo unti-unti, of course, yung quality, credibility nyo, iingatan nyo, gawa ng produkto nyo, hindi kayo mawawala ng kliyente. Correct. Ayun. So, kumbaga, dahan-dahan. Tsaka, hindi lang yon. Kung ako nagpupugo, mag-iisip ako na ibang maraming recipe. Marami nang magagawa dyan. Katulad yan, inilalaga lang natin. Isa. Pero, yung iba, ginagawa nilang itlog na pula. Yes. Ginagawa rin balot. Oo. Kumbaga, mini salted egg, mini balot. At saka nilalagay na sa siomay. Ngayon? Yes. Yun. Kumbaga, yung kumbaga, household, backyard, siyempre, doon tayo mag-a-adapt. Itong itlog, pwedeng adoboin, maraming gulay. Healthy yan. Chapsuy, sarap. Ayan, yung ganyan, Dahil sa itlog, makakabili kayo tali ng gulay. Nako, mahal ang gulay ngayon. Anyway, sige pa. Ayun na, ano pa ba ang pwedeng dahilan? Bakit pwedeng inegosyo naman? Ayan, nagsisimula mag-itlog ang babae 42 days old. So, napaka-aga. Maiksi lang. Maiksi lang. Samantalang kung layers na manok, mga 16 to 18 weeks. Bago mo pakinabangan yung itlog. Kung gusto mo mag-start na mag-alaga nito, magandang pag-practicean to dahil maaga pala makikita mo na itlog, ma-excite ka na. Yung, alam kayo, pag nahatch yan, binili mo yung, from the time na mahatch yan, hanggang mangitlog, parang ilang days lang, 18? 18 days?
18 days, mangingitlog na siya. Opo. Samantalang sa yung puting manok natin, matagal yon. Ano yata, parang 3-4 na buwan, ano? Hindi po, mga 21 days lang. 21 days. Naisip ko baboy eh. May itlog din yung baboy eh. Okay. Ayan. Ano pa? Yes. Hindi nangangailangan ng vaccination. Ayan. Oo nga. Maraming, minsan yung iba kasi may mga medication. Oo, ayan. Ang pugo, walang masyadong mga antibiotic, walang mga vaccination. Kalimitan, mga ina-add lang dyan, mga vitamins, yung ganyan. Yun lang, mga ganun-ganun lang eh. Yan. At saka syempre, Masustansyang pagkain. correct. Ayan. So, meron ka ng libreng itlog araw-araw. Oo, yun. Ay, alam nyo bang cute niyan pag inano nyo yung sunny side up? O, yung iba nga ginagawa yung... Sa isang platito, 6. Oo. Sunny side Ang up. hindi ko pala nababalita, ang ginawang leche plan. Ay, meron na. Hindi, meron, na? ginagawa yan. Iba ang lasa nung leche plan. O, di mas mahal yun. Masyadong very refined na, very creamy na. Kasama na po yung puti, syempre. Kasama na. Oo, kasi ang hirap nung gaganunin mo. Sobrang liit. Liit. Okay, so, sinasabi natin na kailangan pag nag-alaga ka, una mo ihahanda, cage. Ngayon, nakikita nyo po sa ating screen, mga kaibigan. Oh, yan. Medyo pero Medyo understandable malabo. naman na ito ay yung cage, layer cage na, kay ano yan kay Ron Ruiz yan. Yan, layer. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. 4. Okay. Meron So, pa doon sa itas yata, 5. Meron pa. Hindi po, mga bubong na po. Bubong ba yan? Bubong na lang. Hindi, meron doon sa itas, meron pa, 5. meron pa ba? Ayun yan Yun o. Ayan, Ay, may itlog nga sa dulo, yun o. Okay, so yun po, medyo lang, dark, pero alam naman natin kahit sa internet maghanap kayo, marami po tayong makikita design ng cage. Saka Meron din gumagawa. Oo, may ready, made na. Ang tanong nila, mga kaibigan, Ayan. ito isang sample lamang to, thank you sa credits, sabi nga, sa owners ng photos sa internet. Ito napakasimple. Simple yan. Yan. Kinuha na nilang namin yung sample na yun sa internet. Opo. Kaya thank you, internet. Ayan. Ito, kahoy, pero pwede mong palitan ng materialis yan. Tapos dito ay Amazon wire. Palo China yun no? Palo China. Palo China po yan. Yung ilalim, mapapansin nila yan, may klebe. Siyempre, para pag ang pugo ng itlog, i-slide na lang. Oo. Yan. And doon sa ating pinopropose na gagawin nilang housing or cage, meron kayong pwedeng gawin na style. Pwedeng dito, di ba, karaniwan po ay sapuhan ng dumiyan. Naglalatag ka. Pag nagpunta ka sa exhibit, makikita mo dyan, may nakarolyo naman. Nirorolyo nila. Yung parang umiikot, dumadaan, lalabas na yung dumi. Imagine yung papel na binilot. Yun. Yan ang sa exhibit, kung magpupunta kayo sa exhibit. Tapos sa abroad naman, ito, meron silang poop tray. So, ang cabinet nasa harapan. Yung yung ina. hihilahin mo. Parang drawer. Actually, ginawa ko na medyo mahirap yon. Kaya ang payo ng mga naggagawa, lagyan mo ng allowance. Hindi. Ako mas gusto ko na yung parang yung plastic na naka-roll na Yes. yung parang conveyor. Opo, ganun nga po. Kumbaga parang iisipin yung dalawang i-roll natin. Habang nagsasalita kayo. Ayan, i-roll yung ganyan. Ganyan, di ba? Ayan. Ako naman, iba na isip ko ganito. Sige po. Yung tarpaulin. Yan, nakaganyan. Opo. Nakaganyan. Ayan, bawa, yan, yung continuous. Ito, naisisil naman to natatay o napapas. Ayan. Tapos dito, maglalagay kayong 2 tubo. Parang gumaganon. Tapos, pagka yan ba, dumumi yung pugo rito, Opo. i-roll mo lang ganyan, meron kang ganyan. I-roll mo, iikot na ganyan, iikot siyang ganyan. Pagka-ikot, ini-scrape mo na rito. Opo. Pag anong ganyan, yung kabila, di malinis na yun. Mas madali ka ngayon mag-collect. Ayun, ganyan nga po yung ginagawa ng ibang mga malakihan, mahaba. Pambira, yung I-roll. design ko, iniisip ko, nagawa na agad nila. Yung pala, hindi ba? Walang pati na. Kumbaga, ayan po yung mahaba, no? Dahil mahaba yung kulungan. Nandito yung
ikutan lang. Mhm. So, habang Automatic yan. nai-scrape mo or bumabagsak kung tuyo man. So, yung susunod na mga nakalatag na doon, malinis na. Okay. Di bale. Hindi ko tuloy siyang ganun. Tama yung sinabi ni Sir. Pagka actually mag-i-improve kami dito sa maliit naming studio, Yes. na may illustration kami, Opo. para kumbaga itatry natin yung seminar on live stream. Mhm. Subukan nga natin to, Sir, na itapat sa ating, sa ating Yung camera. magandang camera. Ayan. Dito. Oh, O, yan. Ayan. nasaan ba yung camera natin? Ito po. Ayan po. Tabi-tabi. Itaas yung Doon ang focus, ibaba pala, ibaba. Ayan. Ibaba natin. Yan. O, yan. Baba ng konti. Ayan. Yung nasa taas po, ideal lang po yan, side view. Oo, Ito side view. Ito yung dito, pag nangitlog yung pugo, magro-roll siyang papaganyan. Opo. Teka, doon kaya. Hindi ganito. Yan. Di ba, ako na lang. Pero ng ballpen, yung ballpen. Kaba yung daliri ko eh. Di ko nga makita eh. Ayan. Ito, hindi nandyan ang pugo. Pag nangitlog yung pugo, magro-roll yun dyan, kukunin nyo na lang dito. Okay. Ito naman, takip yan. Para yung, may namatay na pugo, itong side nito, yan. Dalawang bukasan. Ayan, bubukas niya, tapos balik na ulit. Ganun din dito sa isa. Kumbaga sa taas ang sa taas ang Tapos bukas. dito, pwedeng sa dalawang gilid nito, saka yung sa kabila na pwede kayo maglagay ng kainan, saka inuman. Feeder. O feeder. Pwede rin naman yung dito. Sa itaas dito, meron Pwede rin kayong sa feeder. harapan. O, tapos ang inuman nyo, yan, sa likod naman. Yan. Tama po. Ito, ano naman ito? Yan naman po yung front view. Front view. Ito yung dito bumabagsak yung itlog. Ito, kainan. Ayan, kaya nga feeder. Tapos may clearance tayo para dyan lalabas yung gugulong yung itlog. Dapat. Dito nga yan, As much as possible, mga 2 inches. Ito, yung clearance natin. Yan. Kasi ito yung flooring eh. Yan. Correct. Okay. Alright. And then, sa bottom, konting paliwanag lang na puro Amazon plastic wire ang gamit natin Ito lahat yung pinaka-flooring. Opo, sa Yung mga 1/4 lang yung Yung hole. Yung butas. Yung eye. Yung Amazon wire, yun yung plastic wire. Yung kulay green. Yan, green. Opo. Yan. So, sa lahat po nung kabuuan ng ating cage na pinopropose ay puro Amazon plastic wire, yung green na plastic. Yung plastic. Iba-iba nga lang ang butas. Oo. Si Ron Ruiz yung kanyang Amazon wire, yung sa harapan, binutas pa niya, ginupit niya. Para lumusot yung ulo. Alam mo naman ang pugo, hanggang dito, nilulusot yan eh. Hanggang dito, inaabot niya talaga. Okay. Kasi pag masyado masikip, nasusugat yung leeg. Okay. Meron namang merong Amazon wire na, di ba 1/4 to? Opo, yung mga 1 inch. Yes. Butas. So, yun, malaki na nga yung 1 inch eh. Kaya lang baka lumabas na yung pugo doon. Di kaya? Lumalabas daw po sa ilalim. Yung dito sa may butas ng itlog. Kaya nga yung clearance niya, medyo mo. Konti lang. Okay, so, ito po, mga proposed natin na cage system, pero kayo na rin po ang bahalang mag-isip kung paano yung ma-improve lalo. Ang importante, mga partners, lalabas yung itlog, pabagsak, may butas na sapat na magkasya ito. Okay. Pwede naman sila mag-improvise eh. Correct. Makita lang nila. Ayan. Okay, so, kung ang cage ay mahalaga, mga partner, siguro nag-aaral na rin kayo ng pagpupugo, mahalaga din yung malaman natin kung ano ba yung sinasabi natin kanina na masustansya yan. Hanggang sa pupunta tayo sa nutrition. Ayan. Tama ba itong ating nakuha? Yan daw po ang laman ng isang itlog. Ayan. Meron siyang protein na 13%. So talaga pag meron siyang 74% pa yung water o yung tubig, and fat niya 11%, yung carbo o yung energy niya is 1%. So yung ash 1% and yung calorie is 649 kilocal per 100 gram liquid. Wow, ang galing basahin niyo. Yes. Teka, may question ako. Kalimitan nagiging problema na iba nag-aalaga ng pugo, pakain, patuka. Yan. Ano ba ang maganda nating gawin kung halimbawa walang available na pagkain? Ano ang pwedeng gawin nila? Kasi pag pag nag-start po tayo ng sisu pa lang, dapat
sisiw pa lang, bigyan na natin siya ng high nutrition. Kasi yun ang pinaka-foundation pag sisiw. Hindi nga, halimbawa, doon sa lugar nila, pwede ba dyan yung chick booster? O, yun po. Yung sa sisiw pa lang chick booster. So, pag naka-starter na po, or mga after 2 weeks, mag-ship na siya ng starter. Yung pwede pa rin yan sa manok? Pwede pa rin po yun. Pero ang pinaka-critical dyan, dapat yung sa laying. Quail laying na. Kasi doon po mabubuo. Kasi 42 days yung mangingitlog na yun. Apo, 42 diba? days. Ano yung una mo? 2 weeks, di 15 2 weeks, days yun. opo. So, 1 to 15 days, chick booster. Or Susunod? Susunod po, yung 16 to 40 days, growing starter. Kasi 40 days magana na sila. Opo. So, nasa layer mask na tayo, Opo. laying mask. Laying mask na yun. Wala silang makuha laying mask. Pwede ba yung ang gamitin ko yung pagkain ng baboy, starter, pre-starter, hahaluan ka ng ganito? Pwede ba yung sa manok na broiler o kung ano yung available na makukuha natin doon? Ano kaya pwede? Hanggang mas maganda kung wala talagang coil, yung sa laying. Sa laying mash. Yung layer mash. Oo, layer mash. Kasi po sa broiler, mataas po ang masyado ang protein nun at wala siyang masyadong or kokonti lang yung calcium and phosphorus content po nun. Ang mahalaga po, pag laying yung inaalagaan natin, dapat mas mataas yung composition ng calcium and phosphorus. Sige, kasi I'm representing yung mga interesado sa mga nagpupugo. Oh, yes po. Paano kung wala rin akong makuha? Papakain. Ano yung pwede kong gawin? Na kung ano lang yung pwede kong meron kasi nagsasabi na yung sa pig booster, nakakapagpaitlog daw yon. Ano ba yung sa booster po? Ay, kung na-try nila na ng itlog, okay po yun. Pwede po yun. May nagsabi lang sa akin nun, yung taga Batangas yung sabi yung yung ginagamit niya. O nasubukan niya. Hindi ko lang alam kasi sa manok yon. Opo. Hindi ko lang alam sa Ano pa yung halimbawa, bumili ako ng pig booster. Pwede ko ba doon tagdagan ng technology natin at saka nung NBM para mabalance o ano? Yun po, pwede natin gawin po yun. Yung pwede kung anong available, lagyan nyo lang din ng NBM saka yung ating ATOV. So, medyo mabagal nga lang po pangingitlog doon. Minsan talagang titigil sa pangingitlog dahil nagre-repair yung kanyang system eh. Afterwards naman po, mangingitlog sila. Hindi, halimbawa, ganun na nga, inang ginawa ko kasi hindi yung fitted sa kanila eh. Kumbaga for lack of anything gusto better nga. Gusto nyo lang pakainin. Hindi, kasi yun lang walang available ng quail feeds eh. Pwede na ba yun? Hanggat maaari, bigyan natin sila yung tamang pakain sa kanila. Kung gusto natin talagang mapaprolong din yung pangingitlog. Pangingitlog, Pero kung worst comes to worst, wala. Pwede isang solusyon yon. No, isa po yun. Isang solusyon po yun. O kaya ang gawin nila... Paano kung kuhol? Pwede ba yun? Alin? Kuhol lang. Mangingitlog kaya kung kuhol lang? Pwede ako naman. Kasi ganito yung ito actual na nangyari. Nung araw, yung isang kasama natin sa trabaho, di ba? Humingi ng pugo kay Aldrich yun eh. Tapos, alam ko na number 1 na kuripot yun eh. Sabi ko, ano ginagawa mo sa, pinapakain mo? Yung kanin lang daw. Tapos after, hindi ko alam kung ilang weeks yun, nangitlog daw yung pugo niya. Sabi ko, pambira, paano mangitlog? Kanin lang. Saan kukuha ng anong ganyan-ganyan? Pero hinahaluan niya nung atobi. Ang ginagawa niyang atobi, sa kakuriputan nga, hindi nabili niya. Pag naglilinis sa production, kukunin niyo, iuwi sa kanila. Yun ang gagamitin niya nun. Tapos sabi niya, boss, nangitlog yung pugo ko. Kaya lang, malambot to. Sabi ko, ngayon, hanggang nag-usap din kami niyan. Sabi niya, dapat hindi ganon kasi nga, yung malulumpo yung pugo kasi, hindi pala after that, nangitlog siya tapos may shell. Sabi ko, anong pinakakain mo? Yung din pa din kanin daw. Yung mga tira-tira lang. Tapos nagkameron na ng shell. Sinabi ko kay Ana, sabi ko, Ana, hindi kasi doon na kumukuha yung by theory. Talaga, in principle, nangyayari. Kumukuha siya ng calcium doon mismo sa buto ng pugo. Di manglalambot yun. Kasi kulang. But it turned out sa atin, nung naka-technology kakanin, hindi naman nalumpo yung Tapos sabi ko, tingnan ko nga yung itlog ng mo. Sabi ko, ako ba, binibiro mo o ano?
Hindi boss, ba't ko kayo bibiruin? Dinalaya yung itlog. Niluto ko. Ganon din naman na lasa. Hanggang isip ako ng isip. So, nakalimutan ko yung technology, naglalagay siya. Tapos dun sa tubig nga pala, sabi ko, ano yung tubig na inano mo, yung poso? So, sabi ko, nag-usap kami, sabi sa akin na posible o yan boss na, yung water minerals ng tubig niya mataas. Na nakatulong. Tapos yung technology, meron pa rin naman tayong nakatulong yun. But yung dami ng itlog, hindi nga lang gano'n. At least nangingitlog. At least na itlog tsaka may shell. So, at that point, sabi ko, alam mo, malaki pa rin na itulong ng natin. Kung halimbawa yung mga alagang hayop, tapos yung kailangan yung mga shell, ganyan, hindi na sila na kumukuha dun sa bones ng mga hayop, kundi nagsusupply na yung doon sa technology plus doon sa tubig. Kasi normally ang tubig maraming minerals yan. Nakakakuha siya doon. Ayun. So, kumbaga pag napunuan yung kulang. Oo. Yes. Saka nagamit yung mga kung ano yung mga ions or yung mga mineral na andun sa tubig. So, nagamit. Correct. Pero normally, bilang nutritionist, ano ba talaga yung kailangan na maging guidance nila sa pagpapakain? O, yun. Kasi pag sisiw, sinabi nga natin, chick booster, pero pag ready to lay ang kanilang binili, at least restricted yung pagpapakain natin dyan. So, at least ang kinakain nila is 21 to 26 grams lang per day. Ang konti. Konti lang silang kumain. Siyempre, sa liit na maliit lang din ang consumption. Tapos, sabi pa nila yung mga pwedeng pandagdag. Kung yung baboy, may mga pandagdag na mga retasong gulay. Dito sa pugo, meron ba? Meron. Lalo na kung nagkakaroon tayo ng problema doon sa tawag din sa kapal ng kanyang shell. Pwede tayong mismo yung shell na kinuha natin sa kanila, pwede natin i-dry. Tapos tatarin natin ng konti or pinuhin natin, i-dry muna natin syempre ng maayos. And then pinuhin natin, pwede natin siyang i-toppings. At yung mismong yung shell nung pugo. Of course, konti na lang yun kasi nagamit na yun. Oo, yun. Pwede po yan. Okay. Basta shell, pwede yun, Opo, shell. Pwede ba rin yung pearly shell? Iba na po yun. From the ocean. Ocean. Oh, yan. So, yung ibang mga feeds na nabibili, ang problema nga yan, mababa ang kanilang calcium. Ilan ba yung dapat makita nilang calcium? At least meron silang 3.2 to 3.5 lang. Dapat na nakasulat doon. Opo, yung calcium. Okay. So, yun ang kailangan. Okay. So, mamaya, meron tayong iba pang pupuntahan tungkol sa Pero, initial na capital, sabi ni Sir W. Bay, yun ang gawin natin. 20 pugo. So, ang pinakamaganda, magsimula tayo sa ready to lay. Yan. Oo. Para hindi ka na maghihintay masyado. Hindi, totoo yun. Kasi yung time. Pero, para naman ma-excite natin tong ating mga netizen, Opo. Alam nyo ho ba yung laki ng plywood? Plywood. Yes, plywood. PP. Sumabit sa ngipin plywood, yeah. Plywood. Para nung isang gabi, pinagtatawanan ako nung anak ko kasi binanggit ako P pala yung P, hindi F. Mga millennials kayo, ibang klase. Kaya nga. Anyway, yung plywood. Yung kasing laki ng plywood, that is 4x8. Ang yung 4 na layers niyan, alam nyo bang kaya nyo kumita ng around 10,000 a month? Wow, laki yun. Kumbaga, yung 4x8 na sukat, gagawin mong 4 na layer. Okay, para maintindihan tayo. That was the time na ang presyo ng itlog ng pugo noon parang 85 centavos yata per piece. Mataas na yan. Ngayon ang per piece magkano? Piso to, pero sa palengke 150 na po. Retail na yan. Pero yung farm gate, piso. 90. Yung iba nakakabenta na 125. 110? Piso and just kaya nga, kumbaga, dito natin sila binibigyan ng idea na yung isang ganon na applied, let's say, 4 na layers. So, kung ba, yun lang kaya niyang kumita ng 10,000 isang buwan. 10,000 piso. Ilang po ang alaga nun? Ayun. So, i-multiply na lang natin kung ilan yung Ngayon, yung 10,000 na pwede nyo mapatas na iyan din ang population nyo.
Kasi pagka yan inilaga nyo, ginawa nyong kwek-kwek, magkano isang piraso? Di ba? Tsaka yan, pag nilagay nyo sa plastic ng ice candy na may konting asin, magkano rin ang magkano yan? Tumataas yung value. Plus, pagka yung inyong pugo, let's say, nakal na, malaki pa din yan kasi magkano yung day-old chick? Yung day-old chick na quick din yata yung coated ng harina, samantalang mas masarap ito, mas masustansya. At saka hindi pa, yung mga kal na yan, sabi nga ni Sir Ron Ruiz, may bumibili sa'yo, kasi yun ang problema ng iba sino daw bibili sa kanila? May bumibili na nagtitinda ng laruan. Ba yung nilalagay sa cage yung lalo sa mga piestahan. Piestahan. Tapos pangalawa, inihalo nila sa mga sisiw na may kulay. Pangalawa, may bumibili sa'yo na dahil hindi pa naman totally retired yan Alam naman nila kinukuhanan nila. Katulad niya, 80% pa yung kay Ron Ruiz. So, muli nilang ibinibenta sa gustong mag-alaga na mag-aaral. Kaya, marami yan sa Blooming Treat. Pag bumili ka doon, inalagaan na yon pero humina na. Ang pangitlog. Pero okay pa rin. Ilang buwan ba napapakinabangan ng Yung iba po, 8 months lang. 8 months to 1 year. Kinakald na nila yan. Pero pag naka-atubi, umaabot tayo ng 2 years, 2.5 years. Saka isa pa, pagka naka-atubi tayo, yung tinatawag nating molting, pag naglagas yung balahibo, tumitigil sa point, tayo hindi dumadaan dyan. So, ayan, mga kanetizen na mga simpleng handaboy sa likod bahay na pwede niyong pagkakitaan. Tuloy natin. Ayan. Tapos meron ding pinag-uusapan sa aspeto ng negosyo. Ito, pulutin natin yung mga dapat natin pulutin. Sabi nga, yung maganda, pakikinabahan, kunin natin. Sabi ng mga negosyante na naka-hands-on sa mga pagpugo, dapat kapag nagbebenta ka, dahil ngayon, lalo na ngayon, mahal ang transpo. Huwag kang papayag na natutuwa ka dahil sa araw-araw may order ka. Mas maganda kung lingguhan, i-deliver mo yung order sa'yo kaysa yung araw-araw may order ka, talo ka sa transpo. Mahal na gasolina kasi. Tapos may tinatawag din silang kasal. 'Di ba? Narinig niyo na yung kasal na kasunduan. Sabi nung kasal ay kailangan kukuha ka. Dalawa daw kasi ang customer natin sa pagpupugo. Yes. Yung isa is direct buyer. Yung isa naman ay yung kasal, ang arrangement na kukunin niya lagi yan kay tumal o makalakasan. Lahat yun, same price, same dami, kay katumalan o kalakasan ng itlog. Ang lang doon, bawa kung yung time na yun, para may kontrata. Yes, kaya kasal. Pero thick and thin. Ang problema lang dyan, ang hindi pwedeng magtaas ng price, ang bawat tumaas na yung presyo. Same. Okay. Kaya nga kasal kumbaga, may ibig sabihin na naman kayo doon. Allergic ako sa kasal kumbaga, thin and, True, thick and thin. True, thick and thin. Yung bang, sa kalakasan, kukunin niya yan. Hindi mo bibigay sa iba yan. Okay. Tali ka na sa kanya. Sa kahinaan, siya naman ang tali sa'yo. Kasi hindi niya po pwedeng hindi kukunin yun. Kontrata di ba ang kahinaan ni pag walang pasok? Kapag summer. Pag bakasyon. Mas maganda po talagang i-timing din yung pagbe-business ng pugo according sa season. Pag summer daw kasi is parang medyo matumal yung bentahan. Correct. Kaya sinasuggest ng ibang mga nag-aalaga na dapat meron kang direct selling, meron kang kasal. Pero kung ako naman, nasa businessman, on the point of business, hindi ako laging lalagay dyan sa mga seasonal. Kasi, tama rin yun, like yung business technique ni Ron, believe ako sa kanya. Totoo. Tama naman siya doon. But if I wanted to make my business grow, mag-iisip ako kung saan ko gagamitin yung itlog. Let's say, gumawa ako ng bread, quail bread. Akala ko gagawa ka ng cart. Hindi. No, kasi syempre, organic yan Yung pugo. Kaya lang sabihin na lang natin natural. Wag na yung organic. Pag naka-technology. Siyempre, pagka natural, yung expiration, yung madali siyang mabulok. Kapag kasi talagang malinis ang isang pagkain, wala mga preservativo, anything na intervention, madali yung mabulok.
Mas mahirap yung matagal mawala. Siyempre, may mga intervention na nakuha ng preservative. Yun. So, mag-iisip ako, let's say, di ba ang tinapay ginagamitan ng Itlog. Gagawa ko ng mga tinapay na special na ang gamit ko yung itlog ng pugo. But of course, I have to make sure na itong itlog, siyempre, para ka kumita dyan, hindi ka pupunta dun sa ordinary na mga pandesal or what, or monay o kung ano. Gagamitin ko to sa special na tinapay na ang gamit ko, itlog ng pugo, and then sasabihin ko kung anong benefits nitong tinapay ito, bakit ganito ang presyo ito, mataas compared dun sa ano. Gagawin ko ng magandang packaging, presentation. Again, credibility. Yes. Parang yung paggawa ng egg pandesal. Ang egg pandesal talaga, egg lang yun na, sabihin, ma-special yun. Mas mahal yun sa ordinary. Ako, iniisip ko, cake Oo. Hindi, pwede rin. Diba po? Kasi actually, ako nakaisip nun. Kung matitikman mo yung leche plan ng pugo, leche plan ng itik o bibe na ginamitan ng technology, mapapansin mo agad yung yung difference sa prices. Tsaka, sa price, sa taste. Sa lasa. Tsaka yung texture pag kinakain mo siya. I believe na pagka ginahin mo sa tinapay o sa cake, iba rin yung magiging lasa niyan. Yun. Tama yun. Ngayon, kanina nalaktawan lang natin ng konti mga partners, sustuhin na natin ng turo sa kanila. No? Sabi nga, free naman to. Kapag ganitong kamahalan ng commercial feeds at medyo nabibitin daw yung iba, sabi nung iba, I want your comment also, your opinion. Sabi nung iba, dapat may buffer stock ka ng feeds. Kasi minsan, nadidelay ang kuha, minsan walang stock din yung kinukuhanan mo. So, mamamatay sa gutom yung iyong yung alaga. Sabi nila, dapat daw may buffer stock ka na 1 week at least. Tama ba yun? Well, yes, depende sa laki ng mo. Siyempre, hindi kailangan magutom yan Pero, kaya ngayon na itinuturo natin dito, kung wala kang makuha? Ano yung alternative? Dapat may yun ang trabaho ni Ana. Oh, yes. O kung anong available natin, depende kung ano yung alaga natin. Kung yan baboy, kung may mga talbos-talbos tayo dyan, yung gabi, pwede nating alternate as pakain doon sa mga baboy. Sa pugo. Sa pugo naman, yun nga, sinabi Mr. WBA na pwede tayo yung mga kanin-kanin basta mayroon tayong technology. Yeah, actually makakasurvive. Yes, so yung importante kasi diyan, halimbawa, nabalitaan ko sa ibang lugar, may dating merong quail feeds, tas biglang nawala. Ano problema yung mga tao? So, tumawag sila dito, buti na lang na, si Ana naman, ano ba yung available dyan? O di, kung ano yung meron dyan available, pinormulate ni Madam. Yes po. nag-reformulate siya o dagdagan nyo lang ganito, ganun. So, nakatulong. Tapos, pag pumunta sila sa palengke, meron dong yung mga reject na lumambot na pipino. Sa ibang bansa, yan ay ipang merienda ng mga pugo. Oo. Ay, pipino. Bakit Pipino. Mahal, Kasi ang itlog kasi, 70% yan is tubig. Tubig. Yun. So, yung 30% more of nutrition. Kaya wag niyo pawawalan ng tubig yan. So, ang technology naman natin, inihahalo natin din sa tubig. Yun. 1 tablespoon. 1 tablespoon sa 4 na litrong tubig o 1 galon. Ano po yan? Maintained na yan. Kaya ang tawag nila maintenance. Yes. Opo. Okay, so, siguro po bilang panguli, bigyan na lang natin sila ng idea tungkol sa capitalization, sa kita, summarize na, and then we go to another topic. Okay, sige. Sa capitalization, dahil sabi niyo, sir, 20. Bibili tayo, ready to lay. Magkano ready to lay? 35 to 38 pesos. Yes. Depende kung saan sa supplier ka may pupunta. calculator tayo, yun ang ating unang bibili, mga 20. Tapos yung cage naman natin, magkano lang yan? Improvise. Pwede. Wala pang 500 piso, dahil yan ang ginawa ko Wala pang 500 piso yung cage ko. Pang 50 pa yun. Yung sa inyo nang ibigay niyo example, paano nyo ginawa? Yan po, ang ginawa ko lang doon, bumili ako ng coconut lumber, tapos bumili ako ng Amazon plastic wire. So, yun ang bukabuan na ginawa kong pang dingding, pang sahig, pang bubong. Although yung aking bukasan ay sa gilid. Sa gilid, sa gilid yun. And then, yun, ganun din. Yung slant niya, nung minamartilyo yun, bumili ako ng itlog ng pugo, tsaka pinapractice kong igulong yun. Okay. Wala akong ideya kasi nung araw kung ilan yung Lebe, Pero ang sabi nung iba, kailangan daw mga 11 degrees.
para maganda raw yung pagkakagulong. And may sumobra pa po ako doon. Sa 500 pesos, may sumobra pa ako materialis na ganyan yata kasi metro yun eh. Ganyan yata kakitin. So, i-round up mo na 500 pesos. Ganong karaming pugo yung nilagay? 50. So, 1.5 by 1.5 feet. Ayun, Kung siguro 50 sa 30, sabihin na natin 1.5. 50 pugo. Tapos plus siguro mga around mga 1,000 pesos o 1,500. Pwede na kayo mag-umpisa. Ayun. Ngayon, yung feeds. Yan ang medyo malaki-laking porsyento. Ito, malaking porsyento dyan. Kasi ang isang araw, 50 pesos ang 1 kilo. Tama ba? Hindi pala, 30 pesos ang 1 kilo sa 50. Pero sa ngayon, talagang aabot. 1 kilo, isang aabot araw. na yun ng 30 or 40. So, 30 times ganito. So, doon sa feeds talaga dapat mag-minus. Pero, konti lang naman ang kinakain nila eh. I-around mo lang na ng 26 grams per kilo. Per head, so, per day. Times mo sa times kung nila. Hindi baling malakas kumain. Basta't nagbibigay itlog. Nagbibigay ng maraming itlog. Kumbaga it should not be in equals. Out. Dapat hindi in more than. But to more than. Kumbaga, bumili ka nga pero naglabas ka ng pera pero kumabig naman ng malaki. Yes, Yun. Yung pagka hindi negosyo yun. Pagka natalo ka. Correct. Yun. Tapos, ang dumi niya, kasing liit ng timbang maliit. Araw-araw yun, malakas dumumi yan. Direkta lang sa halaman. Sa halaman. Sa halaman. Sa unang araw po, mabaho. Kasi hindi pa ako naglagay nun eh. Pero nung hapon naglagay ako, nung bandang gabi na medyo bumabawas na ang amoy, kinabukasan wala na. Nung technology. Opo. So, sa unang araw townhouse pa nga yung lugar na pinaglagyan ko, at talagang sala, na nangangamoy. Unang araw. So, kailangan lang po talaga ng proper waste disposal. Yes, tsaka yung ingatan mo lang mabasa. Yun, ingatan. Kaya, sir, yung ating sinuggest na cage, pwedeng teknikan nyo ng plastic. Yung tapat ng iniinuman, pwede lagyan yung para bang alulod na gano'n, plastic. Para tumatakman yung tubig, hindi mababasa yung ipot. dumi. At saka lasting na lang pala na isasuggest natin. Baka makalimutan natin. Yung pakainan po, mga kaibigan. Pumutol ka ng strips ng Amazon wire plastic. Kumbaga, putol ka ganyan. Iyan po ang ipatong nyo sa ibabaw ng feeder. Siyempre, lagyan mo muna ng feeds, tapos ipapot. Para kapag tumuka sila doon sa pagkain, hindi natatapon yung marami. Hindi, kasi yung pag tumukan ba, ito yung feeder. Ang kasi manok, pag tumukan, merong ugali sa ginaganon pa. Kinakay. Yung tuka niya, ginaganon, kaya ginaganon. Di tatapon. Pagka meron dong Amazon, pagka gumano, sasangga na yan. Sasangga. At napakalaking porsyento ng pizza natatapon dahil lang doon. Hindi, totoo yun. Yung wastage na yan. So, yan po. Sa palagay naman natin, nakuha na natin nila lahat yung idea mula sa atin. Sana natutunan kayo or may nakakuha kayo ng idea po. At saka pag hindi naman, Facebook. Punta kayo sa Facebook at sasagutin naman kayo ng call center. Right away. Yeah. Okay, thank you po. At yan yung ating paksang pugo. Ayan. Sana po. Kung may tanong po kayo, post nyo na po ngayon. Post na lang po. Ngayon po, meron tayong lilipatang pangalawang, sabihin, subtopic. Yan. Opo. Miss Ana. Ayan, kasi marami rin nagre-request na kung another computation dito po sa ating WHBF yung 1:5. Ito po ay galing sa ating isang client na taga Leyte. Pwede naman kasi nung last time na huli natin na discuss, nagpaalam po muna tayo bago natin ibibigay yung computation. Okay lang po sa kanya. Thank you po kung nanonood po si Mr. Alice Cadano, taga Leyte po yan. Ito po yung ibinigay niyang computation and then tingnan natin kung ilan talaga yung kanyang naging savings doon sa paggamit natin ng WHBF with ATOV and NBM. So ito, lilinawin po namin na bago namin present yung slides. Yes po. Ito po ay pwede ninyong kuhanan ng ideya, pwede ninyong tularan, pero ito'y karanasan ng isang user sa paggamit ng 1:5. Yes. Budget feeds with ATOV and NBM. Opo. Yan, katunayan lang talaga na talaga nag-experiment sila. Hindi lang yung mga formulation na binibigay natin sa kanila, kundi sila mismo nagtatrial sila ng kung ano yung mas maganda para sa kanilang mga baboy. Okay. Ayan po. So, unahin po natin yung nagsimula kasi siya
ng paghiwalay nung kanyang alaga. So, ito po yung kanyang ginawa ha. Dati binibigay natin na 50-50, ngayon naglagay siya ng darak. So, kalahating kilong WHBF, kalahating commercial feeds. Yung commercial feeds niya na hog pre ay 50 pesos per kilo. And then, bago natin, kasi 50 pesos yung ating WHBF, kaya nag 61.06 dahil nagpapa-AP cargo siya. Ikinumpute po natin niya kasi kasama na yung shipping fee niya. Isang bag po yan, nagbayad siya ng 553 sa isang bag, plus yung 50 kilos na WHBF, which is 2,500, total na 3,053 divided by 50, kaya nagkaroon tayo ng 61.06 per kilo ng WHBF. So, actual po natin binigay yung presyo ng ating nagastos. Ano po? And then, yung darak doon ay mura lang, 8 pesos. Ay, mura. And then, yung atobi natin at saka yung NBM. So, ito po yung concoction na ginawa niya. 8 liters lang po yung kanyang nilagay na water. So, yung total na timbang po nan is 9.58. And then, yung total na cost ng production niya, feed cost is 92.33 divided by 0.8 lang po nilagay natin. So, equivalent ng 11.54 per kilo. Ayan Pesos po. po ito? Pesos po yan. Ayan. Pesos. Okay. And then, yung tignan po natin kung magkano yung nagastos niya per day. Per day po to pa doon sa 12 pirasong baboy na kanyang alaga. Sa pre-starter. Opo, sa pre-starter. And then, twice a day siya nagpapakain. So, equivalent siya ng 19.16. Ito yung total consumption niya per day doon sa 12 na baboy. So, equivalent po yan na 221.11. So, yung 221.11, nakuha po natin yan doon sa 19.16 times 11.54. Yan po. Per kilo. Per kilo. And then, ibibigay muna natin yung per stage. Ano po? Pagdating po ng hog pre, nag-ship siya ng starter. Yan. So, ito naman yung concoction niya ng starter. So, nagbago po siya. Siyempre, lumalakas na siyang kumain. Ginawa niya po na 1 kilo na darak, commercial feeds. Yung commercial feeds na bili niya is 33.60. So, same price po ng WHBF natin na 61.06. And 8 liters pa rin yung ginamit niyang tubig, total na 11. Sa dosing piraso pong na baboy po yan. So, ang total, 135. So, 12.31 per kilo po yung nagastos niya. Ako magtatanong lang dyan sa sinabi nyo. 11.08 kilos. Kilos po yan total. Kinain ng 12. 12 baboy Sa isang kainan. sa isang kainan. Kasi twice siya magpakain sa isang araw eh. Okay. O, sige, makikita natin yan sa second slide. Okay. Ayan. So, yun, ito ulit. So, kumbaga, i-total natin yung 11.08, equivalent yun na 2 pakain, 22 kilos. So, yung 270.82 times 12.31. So, isang araw, para mas madaling computation natin, sa isang araw natin lang kinocompute. So, mamaya titignan natin yung pinaka-summary nan. And then, pagkatapos niya ng starter, nag-grower na siya. Ganun pa rin yung kanyang computation. And then, yung nagdagdag lang siya ng water. Yung kanina, naglagay lang siya ng 8, ngayon siyam. Kasi nakita niya doon sa mga baboy, mas gusto nila ng mas maraming tubig. Oo. Pero siya, ano ba siya? Lagi talagang dry o wet feeding Wet feeding siya simula nung nabili niya yung mga baboy. Okay. And then, eto po ulit, yung total niya is 131.86. Meron lang siya na 10.99 per kilo na feeds doon sa pinapakain niya, doon sa 12. Okay po. Ayan. Ito na rin po yung summarize natin na tumaas ng bahagya ng 2 kilos dahil medyo lumalakas na silang kumain. And then yung per kilo of cost niya ng feeds sa isang araw is 263.76. Ayan po. Sa 2 beses niya pinapakain sa maghapon. Ayan.
Ayun, kasi kanina, grower 1, ito grower 2 kasi nawalaan siya ng commercial feeds. Walang mabili. So, ang ginawa niya, darak na lang, nag-experiment nga si Sir eh. So, ang ginawa niya, 1 kilo na WHBF plus yung darak. So, kung makikita natin, dinagdagan niya ulit ng 1 liter. Kasi medyo malakit yung darak, kaya dinagdagan niya. So, naging 12, makikita mo, napakaliit na ng per kilo niya, 8.49. So, yan lang yung naging... Dahil nawalan siya ng commercial feeds. Oo. So, medyo mahal. And then, itinaray niya na kung ano magiging resulta. So far naman, maganda. Pero, medyo nakulangan. Nakukulangan siya sa laki. Kaya, yung ating second slide, mamaya, so, ito po, yung nagastos niya na per meal, 203.76 dahil doon sa 8.49 times 2. Kaya ito po ang naging value ng... Okay. Tapos, ito naman yung grower 3. Kasi nakita niya na medyo maliit yung baboy. Nakita niya naman medyo munipis, kaya nagdagdag siya ng commercial feeds ng kalahating kilo. So, ayan po, meron siyang 1 kilo na WHBF, kalahating kilo lang na commercial feeds at 1 kilong darak. Hindi pa rin niya inalis yung darak. Si Sir kasi ma-experiment eh. So, same as yung tubig, 10 liters. So, 12.58 yung total. Yung naging total nung pakain niya. And then, yung ating feed cost, 116.86 divided by dun sa total weight is 9.74 per kilo of feeds yung kanya nagagastos per day. Ito baka hindi nila nababasa. Ito po ay 12.58. Yan. Okay. And then, ito yung summarize ulit natin na 24 kilos per day yung kanyang nakakain. Kung ito total natin, 233.76 doon sa isang araw ang kanyang gastos. Medyo lumaki ng konti dahil nilagyan ng konting commercial feeds. Pero still, kita mo naman. Mababa pa rin, 9.74. 9.7. Oo, compare doon sa 30 pesos per kilo. Tsaka yung inano natin, more or less na 50% sa cost ng feed sa matitipid nila. Okay, ayan po. Diba? So, yan yung sinasabi natin sa ating mga farmers. Kung may dinevelop kami na technology na pantulong sa inyo, we encourage you to further do a lot of experiments kasi napakarami po niyan. Actually, we will never do such thing na pagka yung yung bang dependent kayo sa amin. We will never do that. O kaya, ibibigay na namin sa inyo lahat, wala na kayong gagawin. Hindi po ganon. Develop kami ng technology na doon sa safest level na hindi kayo malulugi. Pero malaki na ang advantage. But we always encourage you to do further experiments and trials kung ano yung meron kayo niyan para hindi kayo dependent sa amin. Kumbaga, para yung competition pa rin, malaki pa rin. Di ba? Yes. Opo. Katulad niyan, eventually, mukhang mawawala na tayong trabaho lahat, Kaya hindi ka na rin kailangan. Wala. Kaya niya. Hindi naman siguro. Okay, so, biro lang yun. Opo. Ito na lang yung mga huling slides, Yes. Ayan po. Doon sa pinaka-summarize na po ito, doon sa nauna nating slide. So, ito naman yung i-compare natin kung standard commercial feeds lang yung ating papakain. So, doon sa Hagpre, tingnan natin doon sa remarks, yung kanyang pinapakain bawat baboy is 1.59 feed intake ng bawat isa. Pero kung i-compare natin po yan doon sa commercial feeds lang alone, is dapat ang kinakain ng isang biik is kalahating kilo lang per day. So, iti-times natin yung kalahating kilo doon sa 12 piraso na biik. Sa commercial feeds, ang dapat ang makakain niya 6 kilos. Okay. Ano po? And then doon sa ginawa niyang concoction, ang total na kinain ng baboy sa twice a day niyang pinapakain is 19.16. Napakalaki ng diferensya. Pero tingnan natin yung difference ng feed cost per kilo. Dito sa WHBF, 11.54 lang. Compared doon sa halaga 50 ng pesos. commercial feeds. Opo. Kung ito total natin yan na 6 times 50, 300 pesos. And then yung 19.16
16 times 11.54 equals to 221.11. May difference po ng 78.89. Ito na yung naging savings niya per day. Per day. Oh. Per day, per pig yan. Oh. Per day po yan. Doon sa 12. 12. Opo, makikita natin pinaka-summarize mamaya. Okay. So, i-compare lang po natin. Ito yung sa Hagpre, and then the second slide, yung ating starter. Yung concoction na ginawa niya. Kung standard commercial feeds, starter na yan, 1 kilo na ang kakainin nila. So, yung 1 kilo times sa 12, kakain siya nila ng 15 kilos. 1.80. Opo. Doon sa concoction naman na ginawa niya, 22 kilos yung kinain niya sa maghapon po yan, ha? Sa 12 na bait. So, kung itatimes po natin yan sa 12.31 na concoction na ginawa niya per kilo, nakaroon lang siya ng 272.82 feed cost per day. Doon yan sa 12. And then, kung doon sa standard commercial feeds na ang equivalent ng commercial feeds niya ay 33.60, gagasto siya ng gada isang araw lang na 504 Laki. per day. May difference po na 233.18. Yan po yung na-save niya sa isang araw doon sa pagpapakain ng starter feeds. Laki, no? Opo. Yan. Ito na po naman yung grower na pinakita natin. So, iyan po, may remarks naman po tayo nilalagay. Pag grower na yan, kakain na po yan ng 1.5 to 2 kilos. Per day. Sa commercial feed, syempre, medyo high density. So, naglagay lang po tayo ng 1.5 kilos. And then, kumain siya ng per day na 18 kilos. Doon sa ating concoction, 24 kilos. And then, ito po yung na-come up niyang presyo per kilo na 10.99. Medyo bumaba yung grower feeds niya is 30 pesos na. So, ita-times natin, 540, kung sa standard commercial feeds ang gagamitin, ito naman po yung kanyang nagastos sa pag-ship niya ng grower feeds. Na Which is? Yung concoction niya na minix. So, 263.76. And then, may difference po siya ng 276.24. Ito na ulit yung naging savings niya. Savings niya, oh. Para doon sa pagpapakain niya ng grower. Per day Per po day yan. Ito po ay grower 1 dahil may commercial feeds pa to. Ayan po. Ito naman, yung kanyang grower 2 na darak lang ang pinakain at saka yung WHO. Oo. So, kung makikita natin, same as kung ano yung binilagay natin na feed intake sa commercial, and then yung ating pakain din is 24 kilos. Ito po, kaya medyo napakataas nito dahil yung feed cost niya per kilo is 8.49 kasi darak lang at WHBF lang yung ginamit niya dito. Kaya, ang total niya, 203.76, same as nung slide natin sa grower 1, 540 sa standard commercial feeds. Kaya, ang laki ng difference, 336.24 savings niya per day po yan. Isang araw lang yung naging savings. Take note, 1:5 plus darak po yan. Yes po. And then, yung ito yun na yun, syempre nakita niya na medyo kulang yung kanyang timbang. Nag-commercial feeds na siya dito ng kalahating kilo. So, medyo tumaas ng bahagya. Pero, makikita nyo pa rin, yung 24 times 9.74, 233.76, ito yung naging feed cost niya per day. Kung i-compare natin sa commercial feeds na 540, and then yung may difference siya ng 306.24. So, malaki pa rin. Konti lang yung naging lamang kanina. Ang laki pa rin. Ayan po, ito yung medyo summarize na kung magkano ang naging savings niya per head. So, isinamaris po natin yan. Sa Hagpre kasi, nagpakain siya ng 15 days. Sa starter, 15 days niya nagpakain. And then doon sa grower 1, 31 days. And then sa grower 2, 14 days siya nagpakain. And then sa grower 3, na hanggang ngayon, ito pa rin po yung kanya pinapakain nung 20 days, simula nung ating siya ay nakausap. So, total, napakain siya ng 95 days
Ano po. And then, sinamarize po natin yung difference. Nakaroon siya ng savings na 78.89 doon sa Hagpre. And then, doon sa starter, nagka-savings siya na 233.18. And then, sa grower 1, 276.24. Grower 2, 336.24. And then, sa grower 3, 306.24. Yan ay savings. Savings niya per day yan. Kung ita-times natin doon sa 15 araw na pinakain niya yung Hagpre starter, meron siya naging savings na 1,183.40. Sa ano po yan sa loob ng 15 days savings niya. And then doon sa starter, naging savings niya doon sa 15 days na pagpapakain niya ng starter, meron siyang naging savings na 3,497.70. Dahil itinimes natin yung 15 doon sa 233.18. Ito po yung naging savings niya na 3,497.70. And then yung sa grower 1, sa 31 days niya na pinakain, meron po siyang naging savings na 8,563.44. Medyo malaki to. Isang buwan yan O, kasi ito yung darak. At saka WHBF lang na pinakain niya. And then, doon sa grower 2 na 14 days na nagkaroon siya ng savings, correction po pala, ito yung may commercial feeds pa na 31 days lang. Doon sa grower 2 na darak lang yung kanyang pinakain plus WHBF lang, nagkaroon po siya ng savings na 4,707.36. So, medyo malaki pa rin niya, no? Kahit 14 days niya para lang pinakain yon. And then, nakitaan niya na nga medyo nagkukulang sa timbang, naglagay na siya dito ng commercial feeds. At naging savings niya is 6,124.80. Naging savings niya. So, total, meron siyang naging savings na 20,579. Sa loob ng 95 days. Yan po yung naging savings niya. Pero mo, 95 days, nakasave siya ng 20,000. Yes, savings. Kung i-divide natin by 95 days, merong savings na 1,714.92 savings niya per head. Per head, per baboy. Yun, oo. Pero pag kinatay mo yan or hinarvest mo na, pera mo na yan eh. Oo. Opo. Okay. So, ayan mga kaibigan, yung pong actual na ginawa ni Sir Alex Cadano. Yan po. Tsaka pag kumita siya. Sa savings pa lang Kita pa lang sa savings yan. Pag binenta niya yung baboy, may kita pa siya doon. May kita pa siya bukod Yes, doon. oo. So, yan yung sinasabi natin na sa paggamit po ng WHB, no restriction. So, open po lahat. Pwede kayo mag-experiment, pwede kayo mag-trial. Kasi ang magiging barometer nyo dyan yung baboy yung paglaki ng baboy. Yung mga ini-introduce ng mga products sa industry, sa mga piggery, i-try nyo. Kasi, siyempre, hindi naman kami expose masyado sa lahat ng ngayon kasi kami more of yung kung ano yung available sa inyo. Pero i-try nyo rin yung mga lahat ng commercial feeds o kung ano yung binibenta ng mga INT sa inyo dyan. Tingnan nyo, malay nyo, meron talagang potential yan. Hindi natin alam. Yes. Diba? Tsaka, sino yung nag-share sa atin noon? Si Sir Alex Cadano po. Mr. Cadano, maraming pong salamat at hindi ho kayo nagmadamot na bigyan kami ng data para ma-share namin sa at Opo. Kung sakasakali ho, pagpasensya nyo po yung ibibigay na maliit na token ng kumpanya. In terms of product din lang po yan, wala naman kaming pera Opo. Yan. But total, ginagamit nyo rin yan. So, sana ho, marami pang maging katulad ninyo. At sana mapabdalan nyo rin kami ng mga picture yung sa final ninyo para mas ma-update namin ulit yung mga ating mga netizen at marami po kayo matutulungan. Yes, salamat po, Mr. Cadano. Naiiyak ako. Ayun. Ayun. So, dun sa ating mga kababayan na nais pong makamenos dahil patuloy ang pagtaas pa rin ng commercial feeds, ito po yung isa nyong option. Pwede nyo combine sa commercial feeds nyo kahit anong brand. Yes. Any brand po ng commercial feeds na available po sa inyo, pwede po nyong gamitin. At pwede rin pandagdag sa iba pang uri ng pakain. Opo. Ayan. Okay, babati na tayo, mga partners. Yes, bati. Ayan, saglit lang po ang ating babasahin. Ayan. Okay. Ayan po. Alright. Yan. Okay. Yes, good morning, Sir Miguelin. Good morning, Team Atovi.
And yan, Henry Lingsangan, si Sir yan, taga Cavite po. Good morning po. Then, Sir Malata Peter. Okay, Zaji Christian. Good morning po. Balutbot Felbox. Sir Daryl Red. Good morning. Magandang umaga, Team Atovi. And Sir Yuni Ibanez. Hello po. Sir Arnel Calbonero watching from Korea. Yes, good morning. Morning po. And Sir E.G. Pasqua. Miss Luz Pakpako, good morning po. Sir Dante Ganitano. Sir Emil Peduca Valles. Then, Sir Bernie Cristobal, good morning po. Sir Walter, pwede ba fish amino acid para sa pugo? Paano po mag-prepare ng fish amino acid with Atobi? Thank you po. Okay, si Ana, si Ann pala kabisado rin yan, tsaka si Ana, o sino sa inyong dalawa? Your floor is yours. Ano po, pwede sila mag-try na mag-kolekta ng mga hasang, bituka ng isda. Halimbawa, isang tabo. Mhm. 1 litro din yun isang tabo. And then, ihaluan nyo ng molasses na isang tabo rin. Mhm. 1:1. Yes. 1:1. Tapos Okay. lamasin nyo. Mhm. Mas lamasin nyo. Lagyan nyo na rin ng atobi. Okay. Yung atobi, ilan ba pwede natin ilagay doon? Sa isang tabo, siguro, mga isang kutsarita. Isang kutsarita, pwede na, no? Mm. So, ayun na po, lamasin nyo, and then, takpan nyo. Mhm. Tapos, mga ilang araw, chinecheck naman yan, no? Takpan nyo para hindi langawin. And then, yung katasu niya nang kukunin nyo. Tapos, yun ang i-dilute nyo pa uli. Mhm. Sa isang kutsarita, Sa isang kutsarita, pwede na ho yung 4 na litro. 4 na litro sa Oo. isang kutsarita. Pero syempre, mas maganda kung mas matapang. Oo. Pwede gawin natin, pwede naman na isang kutsara, gada isang 4 na litro Oo, tubig. ayun. Pero yung style na yun, yung pandilig yata sa halaman yun, ano? Pwede rin po. Pero, pwede ba rin sa pugo yun? Pwede nating painom. Yes po, pwede rin naman siya papainom. painom. Yun. Ayun, pwede rin idagdag sa inumin para pampadagdag din naman protein at saka ibang mga nutrients. Pero Yes yun ay hindi, anong magiging silbi nung iniisip niya na ang fish amino acid na yun sa pugo? Kasi syempre as name itself amino acid. So ang isa din sa nakakabuo ng itlog ng mga yun iitlog na hayop, yung amino acids. Ano to, Idadagdag na lang sa pwedeng ilagay sa feeds yung mismong pure, ihalo natin sa feeds, pwede po yan. Pwede rin naman ilagay natin sa tubig. Mhm. Opo. Okay. Then, ang iba pa nating mga viewers, good morning po, Sir Roel Yemina. Sir Ryan Ancheta, good morning po. Sir Randy Ulnagan, magandang umaga po, Team Atobi. Michelle Mora Habay. May bago po ba kayong mixing ng quail layer feeds o sana ako ng formulation? Thank you. Yes, sir, i-post nyo lang po kung ano yung available na material natin. Ibibigyan po namin kayo ng formulation. Mhm. Okay, Sir Jonathan Reyes, Sir Junar Odena, Sir Jose Serrano, good morning po. May pa-seminar po ba kayo sa AgriLink? Yes. Sir. This coming October 6 po sa World Trade Center. That's gonna be next week. Yes. Malapit na Room Hoya po. 3:30 po mag-i-start po yung seminar natin sa October 6 sa AgriLink. But of course, October 4 pa lang nandun na tayo. Yes, October opo, 5, first nandun day. kami. Mhm. Okay, Sir Alan Mendoza, Sir Enrique Jelly, good morning po. Irish Spencer Espiritu, good morning, Team Atovi. God bless po sa inyo. Yes, thank you po. Sir Enrique Jelly po ulit, good morning, Team Atovi. Go, 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 girls power. Yes. Para puro girls kati tayo nakikita eh. Si Ayan. Ma'am Margie Bruno Loriaga and Sir Jetty Tagab Timo, hello po. Jolene, Ramon Balidio, Densho Radam, good morning po. Sir Bernie Cristobal, Boss Walter, I appreciate your wisdom. Keep it up, we are learning. Oh, thank you very Nice. much. Kami po lahat, Team Atobi. Yes. Ma'am Galaura Joyce Laura, hello po. Ma'am Maricel Cervantes de la Cruz, good morning. Sir Jelson Mancha, hi Team Atobi, good morning. Have a Yes, nice good day morning and po. God bless. Yes, good morning. Sir Jonathan Claro, good morning po. Ma'am Maricel Cervantes de la Cruz, good morning po from Macau.
Oh, sa Hong Kong. Buti pa sila, nasa abroad no? Yes. So marami po tayong OFW Yan. viewers. Ayan, si yes. Sir, Ma'am Kadaba Alejandria. Andrea. Good morning. Good morning. Where is Mr. Alex Cadano located in Leyte? Sa alang-alang ba yun? Alang-alang. Alang-alang. Yun. Matagal na po natin actually na user si Sir Cadano. Since 2014 up to now talagang ATOV and BM ngayon yung WHBF ang ginagamit niya. Alam ko gumamit pa rin siya sa palay. Yes, hindi po madamot si Sir sa mga new innovation niya din sa kayong trial. Talagang nag-share po siya. Okay? Wala na. Okay. So, yun na po. Ayun na. At next topic po natin sa Tuesday, pagpapaligo sa baboy. Tama ba o hindi? Ayan, nako, ano ba? Sa Martes po natin. Yan, so abangan nyo po yan. Ano ba talaga? Magandang balita to kasi una, magtatas ang tubig. Actually, miski sa probinsya, parang nawasan na rin no? Na sinecentralize nila water district. Sa amin, may nilad po Kaya may nilad na. Talaga? Yes. Okay, so Kaya mahal. tabayanan nila yan sa Martes sa topic natin. Samantala maganyaya uli kami sa AgriLink. Next week na po kasi Okay, next week na po yan. October 4 to 6. Next Thursday, Friday, Saturday po yan. Booth 107, yung Team ATOV. Punta kayo. At tapos may free seminar tayo sa October 6. 3:30 po ang start. Ayan. Room Hoya. Room Hoya. Tsaka, Second floor. later on, may magiging sorpresa ulit tayo sa ating mga netizen. Oh. Medyo may nakikita na kaming mga resulta dun sa ating mga trials ngayon, dun sa R&D natin. So, Hindi ko po alam yun. Yes. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Lagi kang absent. Opo, aanhin ko yan. Iintayin ko po yan. So, Abangan ko. magandang balita to dun sa mga, isang linggo pa. Isang linggo Yes, pa. opo, isang linggo pa. Ayan. Samantala, pag nais sila mag-avail ng products natin, October 4, 5, 6, wala sa office. Yes, yun po pala. Wala po ang team natin sa office. Lahat po kami ay nasa AgriLink. Yan Sa po. October 4, 5, 6, sabi nga, go to AgriLink. Yes. Doon po tayo mag-meet. Opo. Ayan. Tapos po, correction po doon kay Sir Henry Lingsangan. Taga Nasugbu pala siya, Batangas. Sino? Si Sir Henry. Kasi sabi ko kanina Cavite. Yan po. Yun, so... Hindi, kinapos ka lang. Pero dadaan ka sa Cavite. Opo, yun pala. Tama po, dulo siya Yun. May daan nga ba sa Cavite? Ha? Meron po, meron. Kung galing ka Manila, dumaan ka muna sa Cavite para dumaan Opo, ka. actually nag-avail po siya ng WHBF. Nagtatrial po siya. Marami na nagtatry ngayon ng 1:5. Yes, opo. Hindi, kasi sa mahal ng pagkain nga. Actually, pasalamat nga tayo sa taas na binigay sa atin to para i-share natin sa kanila. Yan. Marami na rin taga Quezon, Atay Monan, meron tayong user doon. At marami nagle-lechon ngayon na ang gamit ay 1:5. Yan. Kasi sabi nila, although bago natin na ito, ginawa na rin, masarap talaga yung karne, pati yung taba. Yes, opo. So kayo po na mga nanonood sa atin, kailan po siguro magkaroon tayo din ng magandang loob na makapag-share sa iba nating kapwa-tao para yung yung tagumpay, nararanasan nyo, yun hindi nyo alam, nakakatulong kayo ng malaki sa kapwa natin. Oo, yun. At saka yung dahil lagi tayong minamalit na ibang bansa kasi technology-wise, hindi tayo, let's go on agriculture. So, kumbaga, binibigay naman sa atin lahat ng nasa itas yung mga dapat na kailangan ninyo. Ginagamit kaming Team ATOV para makatulong din ninyo. Wag din tayong magmadabod dun sa iba. Kasi kung lahat tayo kikita, mas magiging masaya tayo. At definitely, yung government naman natin, hindi tayo pagkakaitan tulungan para ma-develop. Alam nyo, pagka may overproduction tayo, hindi pwedeng hindi kikilos ang government Kasi meron siyang pwedeng ipagmalaki sa ibang bansa na meron kami nito, kayo wala. Yes, opo. Although nagagawa niya, pero amin natural, healthy. Kasi hindi kami, industrialize So, pag natikman nila yung mga produce natin dito, so we have an export. Pag nag-export lang tayo, yung dollar reserve natin, tataas yun. So, kung lahat tayo kumikita na rito, baka yung kapwa Pilipino natin,
hindi na tayo magpapaalila sa ibang bansa. Yes, Diba? tama po. Kasama pa natin ang pamilya rito. Kasama pa. Ayun ang mahalaga ngayon yung Oo. makasama mo yung pamilya. Lalo na kung nasa abroad, babae, napakahirap. Sa totoo lang. Kasi dapat sa akin lang tong opinion. Sana dumating ang araw na ang mga babae natin sa pamilya ay nasa piling ng kanyang pamilya. Hindi, tsaka marami akong... Tapos may kabuhayan sila. Oo. Marami akong nakita kasi mga OFW. Talaga yung mag-asawa, nasa abroad, nag-TTS, kumikita, padadali. Alam mo, masakit pagdating nila dito, yung mga anak nila napabayaan. Hindi na sila kilala. Hindi yun. Kundi Layo yung Ganun iba na nangyayari. na involved sa drugs. Yes, Yung, napabayaan yung kasi. iba na hindi nakapag-aral, pero sabi, nag-aaral. Yung iba, mga kabataan babae, maagang nagkameron ng baby. Kumbaga yung dinidream natin na support na lalong nasira yung pamilya kasi walang nag-guide eh. Nag-guide. Iba pa rin kapag kasamang magulang eh. Yun. Tama po yun. So, sana po yung ating mga kabuhayan dito makatulong sa inyo para magkaroon kayo ng lalong ideya Yes. kung ano ang pasisimulan natin, lalo ngayon, matatapos na ng taon. Yes, 2019 Sana na. next year, meron na Diba? tayong magagandang kabuhayan na Oo. napasimulan. Mm-mm. Kahit nasa abroad po kayo, pwede na mag-start. Yes, wag ko kayong uuwi dito para mag-start na kumbaga kaya kami nandito. Iba kasi uuwi na ako para makapag-umpisa na ako. Wag po, we suggest na hangga't nandiyan kayo, kumikita kayo, umpisa natin yung negosyo nyo na basta mag-coordinate lang tayo, kaya nga may technology, internet, Facebook, lahat-lahat na yan. Miski na andyan kayo, kung saan nyo gusto mag-farm, makikita natin, matuturuan namin kayo on the spot, pati yung mga pwede nyo pagkatiwalaan doon. By the time na umuwi kayo dito, make sure na stable na yung negosyo nyo para pagdating dito, kumikita na kayo. At Yes. yung pera na nakinita niyan, hindi nyo na magagalaw. Ayun, Tama. hindi na magagalaw yan. Maganda ron. But of course, kapag ka negosyante nga tayo, sabi nga, don't save your money, invest it. Diba? Pero make sure na yung investment nyo, mananalo tayo. Ayun. Yes, opo. Okay. Mhm. Panghuli na lang po itong mga babatiin natin bago Ayan. tayo magtapos. James ko. James ko, hello po. Ma'am Joyce Galaura. Yes, timing ako, Team Ato V, watching Montreal. Yes. And Sir James ko po Good ulit. morning. Good morning po. Sir Anto, Kadaba, Alejandria, may typo error sa running message nyo. Watch us on. At saka si Johnny. Okay. Nalagpasan natin si Johnny. Okay. Bakit this? Bakit this channel does not exist on YouTube? Exist, po siya kasi live ngayon, pero pag bukas po, pinuntahan niyo sa YouTube, uploaded na po yan. Ayun. Opo. Opo. Ayun, mayroon sa YouTube. Pag miss ko ang live nila, punta ako sa YouTube. Ayun. Ayan. Ayan. Okay po. Okay po. Alright. See you, Angels Nest. Good morning po. Ayan, okay. So, Okay na po tayo. Ayan. maraming salamat Thank po. you po. Message, sir? Yes, thank you very much mga netizen. At sana itry nyo yung tinuturo natin dito, pagtutulong-tulungan natin. Thank you again, Facebook Philippines, kasi Yes, you were salamat always po. there to help and guide us. At saka yung, alam nyo, hindi kami professional na mga broadcaster eh. Oh. Sometimes we don't know our limit. So we also thank you and we always take it positively yung pag may nangyayaring ganun. Kasi nga, it might ignite something na hindi yun yung point namin. Purpose natin. Oo. Yeah. Okay. So, Miss Ana? Yes, sundan ko lang din po yung ni Mr. WB. Yung sa atin po ay mga opinion lang. Siyempre, kami po ay nagbibigay ng suggestion, advice. Doon sa aming nanggagaling din doon sa mga taong tinutulungan natin. So, i-share lang po natin to. So, kuminsan ay nakakapagbigay kami ng medyo limit na, yun dala ng aming Desire to help. desire, yes, yun po. At saka po, yung sinashare natin, sana po doon sa mga nakakapanood, nakakarinig, i-share din po natin kasi hindi po mag-share tayo para mabigyan tayo ng kung ano man dahil naandun po ang taas, sila po ang magbibigay, siya po ang magbibigay sa atin ng blessing. Yeah, at saka yung mga gumagamit po, we encourage you na wag po tayong maging madamot and be a part of the Team A2B because Team A2B is actually the whole Filipino. Yes, opo.
Okay? Paalam na po kami. So, yun, kung ano man po yung mga mabuting ginagawa natin is bumabalik din naman po sa atin. Yes. So, the more na marami po tayong matutulungan, ayun, si Lord na ang bahalang. Si Lord na. Yes. Ayun. Just remember, Team A2B will continue to educate. Share. And inspire others. Yes. Bye-bye! Bye-bye! Good morning! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.